Guys, Echo here, and welcome sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Echo Vlog. So for today's video, pag-uusapan natin ang mga challenges ko personally bilang isang German language student nung nasa Pilipinas pa ako. So, kung interesado ka sa video na ito, tutukan na dahil marami tayong pag-uusapan. Hey! So, tulad ng sabi ko kanina, pag-uusapan natin yung mga challenges and experiences ko. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga subscribers, mga bago, at yung mga ever-loyal na supporters natin ng channel na to. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta, panonood ng mga vlogs natin, pagko-comment at pag-like. Sana po nakatulong kami sa maliit na paraan para ma-navigate natin yung mga bagay-bagay sa buhay. So, again, thank you po and I really appreciate na nandiyan kayo palagi. Trabaho ako sa isang government hospital sa lugar namin, sa Bataan. And siguro tumagal ako ng mga 8 months doon. I was actually exhausted nung mga panahon na yon. Kaya sabi ko, kasi biruin mo, parang 8 hours lang yung duty mo, pero tumatagal ka ng 12 hours. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako tatagal yata ng 2 years dito. So parang pinagdasal ko sana makapag-abroad ulit ako. While working there, may nag-message sa akin kay Sir Mark. Nag-message sa akin si Sir Mark. Actually, yung una hesitant pa ako na i-entertain siya. Kasi, totoo ba to? Mayroong ganitong trabaho sa Germany. Tapos, kung totoo, kaya ko ba? Ang dami kong mga hesitations noong panahon na yun. Pero sabi ko, paano ako makakatakas sa ganitong sitwasyon kung hindi ko lalakasan yung loob ko at hindi ako mag-take ng risk? So, I decided na sumagot doon sa message ng agent namin. And then, yun, the rest is history. Hindi naman history pa. Ikakentuhan na natin yung susunod na experience ko. Actually, yung type ng school namin ay parang dorm type siya. So, nangyari, tinipon kami, kinuha kami ng agency namin at tinala kami sa isang dorm. As in lahat, buong Pilipinas. May mga classmate ako galing pa ng Bisaya, ng Mindanao. Luckily, malapit lang yung Subic o yung dorm namin sa bahay namin mismo. Very convenient kahit papaano sa akin. Isa ako sa mga lucky students nung panahon na yun. 2 weeks umuwi ako sa amin, mag-recharge, kamustahin yung family. Ang masaya sa school namin. May mga may makakasama kang mga monkeys. May mga doon. Kasi siya protected area siya. So, may mga monkeys talaga doon, so bawal mo silang galawin. Meron ka ding mga ibang makikita kasi yung mga seafarers student ay nandun din nakatira. Ang medyo disadvantage, syempre kung ano yung ihahain sa'yo ng canteen, yun lang yung kainin mo. O kaya kung may extra kang pera, mag-order ka, diba? Pero malayo kasi siya sa Kabiasnan. So dahil students kami at pare-pareho kaming walang kahit pa paano nagtitipid at walang budget. So, nag-stay kami doon. After ng class namin, 5 p.m. or 4:30, ganun. Either naglalakad kami sa buong area, nag-review, nanonood ng YouTube, nagchichikahan, mga ganun. Saya lang din. Parang kala mo college ka talaga. Kasi ngayon, type na ng mga school is online, which is para sa akin wala din namang masama. Kasi flexible yung maging online type of schooling or class. Kung after ng class is yun, may mga gusto kong gawin or may trabaho ka pang iba, at least nagagawa mo siya. Advantage lang din naman ng nasa dorm is medyo focus ka nga lang din and wala kang mga distractions sa paligid. So yun, saya no. Tumagal kami ng 7-8 months. Syempre, hindi naman absolute na masaya. May mga challenges din. And pag-usapan natin yan after this. Isa sa mga challenge na naranasan namin, syempre,
ay yung kauna-unahan yung financial. Siyempre, wala na kaming trabaho at that time. So, kung ano na lang din yung naipon or binibigay sa amin ng family o kung may sumusuporta man sa amin, yun na lang din yung meron kami. Ako personally, meron konting naipon, yun yung ginagastos ko. Pero may dumating din sa point na, alam mo yun, nang naghingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, sa mga relatives, and yun. So, grateful sa mga taong tumulong na kung nasan ako ngayon. Kilala niyo na kung sino kayo. Kasi naging part sila ng journey ko. At hindi ko kinakahiya yun na parang hingi ako ng tulong, ng help. Kasi ganun naman talaga kapag alam mo sa sarili mo na you need help, you ask for it. Kasi kesa naman may mangyari pang masama. And lang ako, ang swerte ko lang din kasi may mga kaibigan ako na nalapitan ko at tumulong talaga. Super laki ng utang na loob ko sa kanila kasi super nagtitiwala sila sa akin. Libre pagkain namin, pero yung nanghingi kami ng assistance pa din kasi syempre hindi lang naman kailangan din naman namin pumunta sa city minsan o kaya naman may pang toiletries, yung mga ganun. So, binigyan naman kami, in fairness naman sa agency namin. Kahit pa paano naisalba mga bagay-bagay. Ako dumating din ako sa point na kasi yung sister ko is nagbe-bake siya. So sabi ko sa kanya, why not magbenta ako ng mga pastries tulad ng macarons, egg pie, mga ganun ba? Kasi nagbe-bake kami dalawa. So nag-bake siya, tapos yun, dinadala ko siya sa school. Siguro mga 3-4 na beses yung ginawa yun. And thank you sa mga classmates ko na namimili lagi. Masarap lang ding balikan kasi parang kahit paano is humbling experience yung mga ganung bagay. You took risk sa mga bagay-bagay kahit na mahirap at kahit na nakakatakot, kahit na hindi ka familiar, pero ginawa mo pa rin para sa tingin mo is makakabuti para sa iyo at para sa mga taong minamahal mo. Isa sa hindi ko makakalimutan yung hindi siya nakakatawa actually, nakakainis. Napagbintangan ako na nandaya sa mock exam. O diba? Mock exam. Tapos sasabihan ka na nandaya ka. So at that time, ang nangyari is, actually nag-review ako noon. Nag-review ako with my friends din at that time. Kinabukasan, after nung exam, hindi makapaniwala yung dalawang classmates ko na parang, bakit daw ang taas nung nakuha ko? Parang ganun. Hindi ko alam kung bakit, kung mababa yung nakuha nila or mataas lang yung exam ko. Nagtataka sila kung bakit ganun yung score ko. So sabi ko, hindi ko natanggap yung idea na parang, bakit nyo questionin yung resulta when in fact is, nag-review naman talaga ako. Diba? Nag-review ako at that time. Kasi nga daw, basta ang daming issue noon na alam ko daw yung exam and all. Parang wow. Bakit ko naman bakit dadayain yung sarili ko sa mock exam? Para lang ba tumaas yung tingin ng ibang tao sa akin? Which is, hindi ko gagawin yun. At hindi lolokohin yung sarili ko na marunong ako magsalita, magsulat ng German sa idea lang na mas mataas ako sa ibang tao. Hindi siguro. Ang realization ko at that time, sabi ko, may mga tao pala talaga na parang sa kagustuhan natin na maging magaling sa iba, parang nakakalimutan nating maging maputing tao. Kinalimutan ko na lang din. Kasi parang kung journey nila is ganun, wala akong pakialam na. Kasi may sarili akong journey. Kilala ko yung sarili ko at alam ko yung mga capabilities at yung mga efforts ko. Studying, learning, and developing my skills pagdating doon. So, wala na. After nun, yun na. On the lighter note, isa sa pinaka-memorable moments naman namin ay yung outing kami kasama yung ibang mga students. Para sabi, sige, mag-Christmas party tayo, mag-Christmas outing tayo. Saya kasi parang nagkaroon ng fresh air, nag-video kami, naglasing kami, nagkwentuhan, kantahan, naligo. It's like a break sa routine namin. So yun sa hindi ko makakalimutan. And kung nanonood yung mga friends natin dyan, hi guys, I miss you guys.
Tulad ng sabi ko dati, hindi naman talaga ako matatas. Hindi naman ako fluent magsalita ng German. Kaya lagi kong sinasabi na hindi ako yung right person para magturo sa ibang mga colleagues natin ng mga right grammar and all. Kaya sabi ko, kung gagawa ko ng channel, hindi yun yung linya ko kasi hindi naman ako magaling doon. Aminado ako doon. So, pinagkakatiwala ko na yung part na yon sa mga magagaling professionals, o di ba? Mabibigay kong tip kung bago ka pa lang nag-aaral or mag-aaral ka pa lang ng language. Parang learn the basics first. Yung foundation ng mga basic rules, grammar, pag-aralan mo mabuti yun kasi doon iikot kahit na nasa advanced level ka na. Actually, pag nagtatrabaho ka na, minsan kahit A1, A2 level lang din yung maano mo, basta ang importante makipag-communicate ka sa kanila at maintindihan ka nila. Speaking of that, importante din kasi na tayong trusted school, language school na mapapasukan. Meron tayong mga friends mula sa Eurolingua Institute, pwedeng umalalay sa atin. So, yun, mga friends natin yan sa channel natin. Kung meron kayong mga kakilala, friends, family members, na naghahanap ng language school, naghahanap ng agency, pwede kayong mag-message sa kanila or message nyo po ako kung gusto nyo ng assistance para to connect sa kanila. Pwede rin kayo mag-directa sa kanila. Punta lang kayo sa description box below. In-interview kayo, pwede nyo din sabihin na napanood nyo yung vlog natin sa Random Eco Vlog. I-refer ka nila sa mga agencies na parang suit doon sa experience mo o kaya sa panglasa mo. Kung, for example, ayaw mo ng trabaho sa ganitong area, pwede ka nilang i-refer sa ibang agency na merong ganong in-offer. So, iyon ang kagandahan. Kung may mga katanungan kayo, comment lang sa comment section down below at mag-usap tayo. So, passing the exams. Grabe. Sarap banggitin yung passing the exams. Pero, sa totoo lang, sobrang hirap. Ang dami kong pinagdaanan bago ko babanggit yung passing the exams. Yung A1, nung nakapasa ako, A1 level, sabi ko, wow, parang galing, okay. A2, shucks, parang mabigat, parang ganun. Medyo mabigat ng konti, medyo may konting aray. Tapos, nung B1 at B2, yun na yung medyo madugo. Hindi lang medyo, madugo talaga. Sa dorm namin, kapag nag-review ako, mag-isa, nakapula ako dun sa likodan nung room namin. Merong isang lugar kung saan pwede ka mag-aral. Yun, ginagawa ko, pupunta ko dun sa ang tawag ko dun shock absorber place ko. Dun din ako, actually dun ako sumisigaw at dun din ako nagdadasal. So, yun, kapag nung B1 at B2 ko, kapag may times na parang, ano ba to? Kaya ko ba? May papasa ko ba to? Tama ba yung decision ko na nandito ako, na nag-aaral ako dito and all? Pupunta ako doon, sisigaw ako, hihiyaw. Tapos, dadasal. Tapos, okay na ulit. You just have to trust the process pagka ganung posisyon, nasa ganung sitwasyon ka. Kasi, kung ginagawa mo naman yung best mo, ginagawa mo yung part mo, you just have to trust the process and trust God kung anong ibibigay niya sa'yo. Passing the B1, B2, sobrang fulfilling. Nakakaiyak yung moment na yan. Kasi super grateful na after all these months na nag-prepare ka, after all these months na nag-aral ka, nagbunga yung mga efforts mo, after all na naranasan mo, yung after all na may mga nasasabi sa'yo, yung mga napakapaligid, nagtagumpay ka pa din. Hindi man ganun ako kagaling sa ibang mga classmates ko. Sabi ko, at least napatunayan ko sa sarili ko na if you work hard for things that you want, eventually, magbubunga yun ng naayon sa gusto mo, deserve mo. Yun, iyak, ngiti,
grateful. Tuwa kami, magkakaibigan, magkakaklase. Finally, pwede na kaming umalis at makapagtrabaho sa Germany. So yun na nga, that's it for this vlog. Thank you for watching, guys. In a nutshell, you just have to trust the process, trust yourself na kaya mo, trust God na tutulungan ka niya, and be grateful sa mga tao na tumulong sa'yo ng mga panahon na kinailangan mo ng tulong. So yun lang yung mga na-realization ko when it comes to learning, studying the German language ng mga panahon na yun. And, you know, every person has their own struggles, their own journey. Kung ito yung na-experience ko, yun yung sa akin. Kung iba yung natural, iba yung experience ninyo. At kung may mga experiences din kayo na gusto nyo i-share, pwede nyo pong i-share dito sa comment section down below para at least yung mga ibang mga inspire din yung mga susunod na mga generations ng mga nurses natin para ma-build din yung confidence nila to push themselves na mag-aral pa din kahit pa paano at makapagtrabaho dito sa Germany. Kung may mga suggestions kayo sa akin at sa mga colleagues natin, ilagay nyo po yan sa comments. Sana po i-like and mag-subscribe na kayo sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Echo at ito ang kwento ko. And remember, stay cute. Bye!